Itong dalawang to, hindi ko alam kung bakit, pero wala silang wow factor para sa akin. Hello sa inyo, and finally, marireview ko na itong bago ng L'Oreal Paris na Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. Besh! Ang puti ng foundation na nakuha ko, hindi ko alam kung tatanga-tanga ba ako, pero sobrang light niya. Ang shade nito is, I think, True Beige. Sa Lazada ko kasi ito binili, so hindi ko makikita yung actual talaga. Meron din naka-include doon na picture ng swatches para sa fair, medium to deep skin tone, pero beige. Hindi ko siya nakita kasi nga nagmamadali ako kasi sale ko din to nabili, so check out agad ako talaga. Shade na nakuha ko is 130 True Beige. Besh. I'm gonna make this work. Bahala na po. Tapos, bumili rin ako ng Rouge Signature na liquid lipstick. Dalawang product yung itetest natin for today para isang video na lang since isang brand lang naman siya. Start muna tayo syempre sa foundation. Yung pinadala naman to, safe naman siya, hindi basag. So, okay. Good job, Lazada. Tapos, meron silang free shipping lagi kapag Metro Manila. Tapos, ito lang yung packaging niya. Good thing din na meron siyang pump. Ang nakalagay lang dito is 24-hour fresh look and long-lasting. Tapos, ang claim niya is 24-hour fresh finish, toxic laway, cover imperfections, no transfer, no shine, no dry out, no mask effect. Meron din siyang new oxygen technology breathable formula. Hindi ko alam kung ano yun, pero bagong teknolohiya daw siya, tsaka makakahinga daw yung skin ko, ganun. So, tignan na lang natin. Ito yung close-up ng face ko. Nagbe-breakout ako ngayon, hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko dahil siya sa PCOS kasi, yun nga, may PCOS ako, so baka sa hormone siya. Ayan, a lot of redness and pimple, breakouts, tas ayan, pimple din, redness. Sa left side, I'll be using a brush. Mabango siya, amoy. Tanya naman mga beshi, sobrang puti niya. Baka magmukha akong multo rito. Naaamoy ko talaga siya kahit na may sipon ako. Parang siyang pabango. Okay, yung nilagay ko siya sa skin ko, parang okay lang siya. Hindi siya ganun kaputian. Parang nag-blend in siya. Hindi ko alam kung bakit. It looks very natural. It feels very lightweight. It's blendable. Hindi ako nahirapan. Tapos, hindi siya dito nag-itim or hindi siya pumasok sa mga pores ko. I think this one has medium coverage. Pero ang ganda. Yun nga lang, meron ako mga texture sa face like dito. Ito yung side na wala. Makikita nyo yan mamaya. Tignan natin kung mawawala siya. Diba? Sobrang pula lang ditong area ko. Tapos, ayan na siya with the foundation. Ang ganda! Hindi ko pa yata napapakita yung consistency nito. Pero liquid siya, guys. Ayan. Tapos na po tayo mag-apply ng foundation. Feeling ko mas maganda gumamit ng sponge kasi para sa akin, mas may plus coverage siya. Tapos parang hindi niya na-move yung foundation kasi pag brush guys, diba? Parang ginagalaw mo talaga yung foundation. So, yun lang naman for me. Tapos, ayan na siya. Nawala din yung redness. Kita nyo ba? Yung sa pores ko, dito sa area na to, tsaka dito, hindi niya na-accentuate. So, that's really nice. This one has dewy finish. As you can see, medyo dewy siya sa area na to. Tapos, ano pa ba? Far, I'm liking it. It looks very natural. Tsaka yun nga, magaan siya. Yun lang, medyo naamoy ko pa rin yung foundation. Mabango talaga siya. Tatapusin ko lang yung makeup ko and I'll be right back. Simple makeup look lang tayo. Tapos hindi ako nag-concealer kasi gusto ko i-test out yung foundation. Nag-set lang ako using this Althea Petal Velvet Powder, blush on, tsaka pangkilay. Ngayon naman, itetest natin itong Rouge Signature na liquid lipstick. Ito yung packaging niya. Tapos, ayan, nandito yung shade name, which is 124 I Embrace. Made in China, 12 months nyo siyang pwedeng magamit after opening. Here's what the actual packaging looks like. Ang taray mukha siyang social, pero plastic lang naman siya. Tapos, may gold lang na detail dito. Super nice nung color kasi kapag bibili kayo ng lipstick or liquid lipstick, dapat yung tipong magagamit nyo siya for everyday. Kasi, di ba kapag ibang shade, sayang naman. So, ayun. And, buti na lang din, yung 10 shades silang available. Talagang masusuot mo, di ba? Tapos, ang price nito is 390 pesos sa Lazada. This one smells really good. Para siyang vanilla chocolate, ewan. Basta mabango siya na matamis. Tapos, yung doe foot applicator niya, it looks like this. Hindi ko alam kung bakit, pero ang nipis niya, guys. Ayan, oh. Tapos, malapad yung width, ganyan. Width. Ito pala yung swatch ng I Embrace. Ayan, perfect siya for everyday. I think hindi siya matte. Kasi parang may pagka-glossy siya. Pero tignan natin baka pag nag-set na. Pero sabi sa Lazada, ano daw siya, matte lipstick with less feel and more color.
So, ayun. Pero dito sa kamay ko may shine-shine siya eh. Ito na yung itsura niya after. Sobrang nice. Madaling gamitin yung doe foot applicator. Sakto lang siya. Tapos yung point niya sa dulo, parang okay siya gamitin kasi parang yung dito sa linya, sa taas hanggang dito, magagamit mo talagang. Malapitan, ito siya. Alam niyo yun, kahit may dry lips kayo, feeling ko okay siyang gamitin. Tapos hindi siya mabigat sa pakiramdam. Very lightweight. Wala siyang lagkit, oh. Yung liquid lipstick nga lang, medyo matagal siyang mag-set, pero okay lang naman sa akin. Tapos, nakadalawang layer ako kasi parang pag-una, hindi siya ganun ka-opaque. Ayan, this is also transfer proof. So far, nagugustuhan ko tong matte lipstick na to. Hindi ko alam kung liquid lipstick siya or matte lipstick, pero sa Lazada nakalagay matte lipstick. So, itetest muna natin silang dalawa kung long-lasting ba sila. And yung foundation pala guys, I think meron silang 6 shades na available. Tapos, this is 550 pesos, pero nabili ko siya ng 450 dahil naka-sale. Sa akin guys, nag-oxidize yung foundation. So, keep that in mind kasi nga kanina, diba guys, sobrang puti niya. Tapos, nung nilapat ko sa face, hindi siya ganun kaputi. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, ayan, okay naman siya. Tinanong ko yung husband ko kanina kung maputi ba yung mukha ko sa leeg ko. Sabi niya hindi naman. Ngayon is 12:08 na in the afternoon. Tapos babalikan ko na lang kayo mamaya for an update. Hi guys! So, update na. It's already 5 PM in the afternoon. So, 5 hours na nakakalipas. Tapos, ayun nga, tinatanong ko kasi si MJ every time na nagre-review ko kung ano yung itsura. Sabi niya, nakikita daw, yun nga, na-accentuate yung mga texture ng face ko. Since yung skin ko ngayon textured siya, hindi maganda yung condition nga. Ayan, makikita nyo siya. Ano yan? Panisalaway ba? Para sa akin ha, kung meron kayong dryness sa face nyo, kung dry yung skin nyo, kailangan nyo talaga mag-moisturize. Kasi meron akong part dito na ano talaga siya, parang namuo. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero ayan siya. Dito sa part na to. Tapos ayan yung texture ng aking skin. Guys, mas kita kapag wala siyang ring light. Ayan, makikita nyo, di ba, may mga dot-dot. Tapos, ito yung kabila. Ito yung dry, na nagparang buo-buo. Tapos, hindi naman ako nag-oily. Pero, alam nyo yung pakiramdam na, alam nyo na may foundation kayo na parang gusto ko na maghilamos. Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Pero, kapag tinitignan nyo ako, okay naman siya. Ayan, nag-touch up lang ako ng powder. Tapos, okay na ulit. Okay na siya ulit. Ang lipstick, wala na siya. Kasi, once na kumain ka talaga ng... May konting tint yata. Tint yata yan. Pero once na kumain ka na ng mamantika, water, matatanggal talaga siya. Ayan na, nagbabalat na din yung labi ko kasi nga dry yung labi ko. Lipstick, hindi naman siya mahirap i-reapply. So, ayan na. Tapos, nagbabalat lang talaga yung labi ko. Pero, kung hindi naman dry yung labi nyo, okay na to for you. Pag may dryness kayo, make sure to scrub or parang moisturize your lips before applying this. Feeling ko okay din to if you have oily skin. Kasi nga, hindi ako masyadong nag-oil up. Diba, nag-review ako ng BLK at saka yung Stay Matte ng Maybelline. Iyon, nag-oil up ako within 3 hours kahit naka-aircon. Pero ngayon, 5 hours na. Okay pa rin naman siya kanina, 'di ba? Konting oil lang talaga. Tapos yun nga lang, yung texture ko sa face ko, talagang na-accentuate niya, tsaka parang medyo nagbubuo-buo siya kapag may dry area kayo sa face. So ayun lang muna and I'll be back later. Hi guys, it's my last and final update. It's already 9:30 in the evening, nakapag-gym na kami. Tapos ayun. Nandyan pa rin naman siya, medyo nag-fade lang. Tapos yung buong part na pinakita ko kanina, nandyan pa rin, hindi pa rin natatanggal kahit napawisan na ako ng bonggang-bongga. Kung nagpunas din ako kanina, nag-transfer yung foundation. Pero siguro kapag sobrang pawis lang yun. Yun lang yung masasabi ko sa product na to. Actually, hindi ako masyadong nagulat na napawawa ko. Parang sakto lang siya sa akin na foundation. Ako, I have, I think, 5 na foundation or 6, diba? Sa isang taon, mauubos ko ba yun? Parang hindi. So, ang tendency sa akin, binibigay ko na lang sa iba. Pero kayo, kung may 1 to 2 foundation na kayo, ubusin nyo muna yan bago kayo bumili nito. Pero ayun nga, I don't hate this product. It's just an okay product for me. Nakalimutan ko sabihin, nagkaroon pala ako ng breakout dito. 2 pimple siya. Hindi ko din alam kung bakit, pero nandyan na siya after ko mag-gym. Yung liquid lipstick naman, nag-fade na talaga siya. Tapos, hindi ko alam kung may tint or yan yung natural na lips ko. Yun, hindi talaga siya long-lasting. Hindi naman ako kumain, uminom lang ako ng water. So, kapag bibili kayo nito, asahan nyo na hindi talaga siya tatagal. If you want yung long-lasting na liquid lipstick, ang may sasuggest ko is yung sa Maybelline Super Stay Matte. Pero kung gusto nyo naman yung natural lang, ay, di ko alam kung liquid lipstick to or lipstick in liquid lipstick form. Nalilito din ako, pero yun kasi yung nakalagay sa Lazada.
ayan, okay lang siya sa akin. Hindi rin ako napawaw dito. Ayun nga, itong dalawang to, hindi ko alam kung bakit, pero wala silang wow factor para sa akin. And nakalimutan ko sabihin, habang tumatagal pala yung foundation, mas nagiging mas natural siya tignan. Pero yun nga, kung naghahanap kayo ng alternative na mas mura dito, kasi ito is 550 pesos, I suggest itong Ever Bilena na liquid, all-day liquid foundation. Kasi ito, I think, 199 lang yata siya. It looks very natural, kahit matte. Ano siya parang may pagka-matte, pero ayun nga, nagtatagal din sa face, tsaka mas mura to guys. So, kayo na lang bahala kung nagtitipid kayo or hindi, pero sa akin, parehong okay. So, that's it for my review. Medyo lutang na ako kasi nga pagod na rin. And I hope to see you guys on my next video. Bye!